Tinutulan ng China ang pahayag ni Hegseth na tinawag nilang pananakot sa rehiyong Indo-Pacific. Ayon sa kanila, ang komento nito sa Shangri-La Dialogue sa Singapore noong Sabado ay mapanira at may layuning maghasik ng pagkakabahagi. Giit ng Chinese Foreign Ministry sa halip na isulong ang kapayapaan, inakusahan ni Hegseth ang China gamit ang maling aligasyon at tinawag itong banta. Dagdag pa nila, ang US ang nagpadala ng mga armas sa South China Sea at patuloy na nagpapainit ng tensyon sa Asia-Pacific. Hinimok ni Hegseth ang mga kaalyado ng Amerika kabilang ang Australia na dagdagan ang kanilang defense spending. Nangako naman si Australian Prime Minister Anthony Albanese ng dagdag na 10 bilyong Australian dollars or 6 na bilyong US dollars para sa depensa. Sa ilalim ng ugnayang pangdepensa ng US at Pilipinas, nag-deploy ang US military ng Typhoon launcher sa Luzon na kayang tumarget sa China at Russia. Patuloy namang pinagtatalunan ng China at Pilipinas ang soberanya sa ilang isla sa South China Sea kasabay ng tumitinding maritime tension sa pagitan ng kanilang coast guards. Ayon kay Senior Colonel Zhang Qi ng PLA, ang presensya ng warships at warplanes ng ilang bansa sa South China Sea ay paglabag sa soberanya at karapatang pandagat ng China. Kamakailan nagsagawa ng joint maritime operations ang US, Australia, Japan at Pilipinas. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang ang ilang exclusive economic zones ng Brunei, Indonesia, Malaysia, Pilipinas at Vietnam. Sa forum ng Pangulo ng Asya, binalaan ni Hegseth na ang anumang tangka ng China na sakupin ang Taiwan ay magdudulot ng malubhang epekto. Nico Chicano, humahataw sa balita. Ngayon!